Balikan po natin muli ang ulat ng ating kasamang si Lala Babilonia ukol sa naging reaksyon ng ating mga kababayang biktima ng pambobomba sa Midsayap, North Cotabato sa naging pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte doon. Darito ang ulat. Positibo pa rin sa buhay si Jessa kahit sinabi sa kanya ng doktor na may posibilidad na putulin na lang ang ilan sa kanyang mga daliri. Ito'y matapos siyang matamaan ng di umano'y granada sa nangyaring pagsabog sa Midsayap, North Cotabato ilang oras bago magbisperas ng Pasko. Ikinatuwa rin ni Jessa ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ospital kung saan nako-confine din ang iba pang naging biktima ng naturang pagsabog. Dito lang kasi na-fracture siya tapos baka hindi pa sigurado kung baka putulin nga raw pero obserbahan pa man. Kamusta naman po yung feeling niyo na dinalaw kayo dito ni President Duterte? Maka-overwhelm na grabe, nag-carry siya sa amo. Isa lang si Jessa sa 18 sugatan nang mangyari ang pagsabog sa Midsayap, partikular sa tapat ng Santo Niño Church. Nag-iwan ang pagsabog ng 18 sugatan. Ayon kay Dr. Rosario Isabel Pader, ang tagapuno ng isa sa mga regional hospital sa North Cotabato, handa umanong makipagtulungan sa kanila ang Pangulo sa pagbibigay ng medical assistance para sa mga biktima. Nagano man po siya na tulungan ng mga pasyente. At sa amin naman po sa government hospital, lahat po na maibibigay, yung aming POC, yung aming point of care na mga pasyente na hindi PhilHealth, kasama na po yun sa mga medical packages. So, libre po yun. Samantala, sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang salarin ng pagsabog na nangyari sa North Cotabato. Ayon sa Police Regional Office 12, base sa inisyal na resulta ng investigasyon ng Army Explosive Ordnance Disposal Team, isang M61 US fragmentation grenade ang nakita sa mismong explosion site. Isa rin umanong di pa nakikilalang lalaki ang namataang naghagis ng granada sa lugar na pinangyarihan ng pagsabog. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Balikan po natin muli ang ulat ng ating kasamang si Lala Babilonia ukol sa naging reaksyon ng ating mga kababayang biktima ng pambobomba sa Midsayap, North Cotabato sa naging pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte doon. Darito ang ulat. Positibo pa rin sa buhay si Jessa kahit sinabi sa kanya ng doktor na may posibilidad na putulin na lang ang ilan sa kanyang mga daliri. Ito'y matapos siyang matamaan ng di umano'y granada sa nangyaring pagsabog sa Midsayap, North Cotabato ilang oras bago magbisperas ng Pasko. Ikinatuwa rin ni Jessa ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ospital kung saan nako-confine din ang iba pang naging biktima ng naturang pagsabog. Dito lang kasi na-fracture siya tapos baka hindi pa sigurado kung baka putulin nga raw pero obserbahan pa man. Kamusta naman po yung feeling niyo na dinalaw kayo dito ni President Duterte? Maka-overwhelm na grabe, nag-carry siya sa amo. Isa lang si Jessa sa 18 sugatan nang mangyari ang pagsabog sa Midsayap, partikular sa tapat ng Santo Niño Church. Nag-iwan ang pagsabog ng 18 sugatan. Ayon kay Dr. Rosario Isabel Pader, ang tagapuno ng isa sa mga regional hospital sa North Cotabato, handa umanong makipagtulungan sa kanila ang Pangulo sa pagbibigay ng medical assistance para sa mga biktima. Nagano man po siya na tulungan ng mga pasyente. At sa amin naman po sa government hospital, lahat po na maibibigay, yung aming POC, yung aming point of care na mga pasyente na hindi PhilHealth, kasama na po yun sa mga medical packages. So, libre po yun. Samantala, sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang salarin ng pagsabog na nangyari sa North Cotabato. Ayon sa Police Regional Office 12, base sa inisyal na resulta ng investigasyon ng Army Explosive Ordnance Disposal Team, isang M61 US fragmentation grenade ang nakita sa mismong explosion site. Isa rin umanong di pa nakikilalang lalaki ang namataang naghagis ng granada sa lugar na pinangyarihan ng pagsabog. Para sa PTV News, Lala Babilonia.